God bless everyone. Meron tayo ditong gagawing isang Kundura inverter na 2-door. Ang naging problema niya ay hindi na siya lumalamig. Yan. Ang ganda pa niya, bago pa siya. Sa ngayon sa ating minamahal na customer ay bigla lang daw nawala yung lamig nung una. Dito lang siya sa freezer na lamig. Ayan. Nung nagtagal, pati dito nawala na lahat. Ayan. Okay, so alright. Yan ang ating alamin ngayon kung ano naging problema ng Kundura na to. Yan, at nakita natin yung ganyan na mayroon siyang saluhan ng tubig na ang tubo yung nakababa dyan sa ganyan. Karamihan dyan, nandyan yung butas niyan. So yung palibasa nga nung ating tong testing walang lumabas na refrigerant, kaya yan muna ang ating unahing iligtes. Kakargahan natin siya ng 100 PSI at chichikin natin kung saan yung kanyang butas sa lugar na yan. So yan, ilagyan natin siya ng 100 PSI at magliligtis tayo doon sa lugar na yon gamit yung ating foam. Titingnan natin dito sa lugar na yan. Yun, lumulubo. Yun o. Yun o. Lumulubo siya. Yun o. Puputok yan. So yun. Malinaw pa sa sabaw ng pusit na dito sa lugar na to. Yan. Yun ang kanyang butas sa lugar na yun. Yan, nilabas natin at ating tatasasin itong lugar na to. Itong lugar na to yung nag-leak eh. Yun o. Maliit na maliit. Yan. Yan yung leak niya na yan. Ang lakas oh. Laki na ibinaba niya. Magmula sa 100 PSI. Ang laki, 50 na lang. Kanina 100 PSI yan. Yung mga tama na yan, ang mga naging butas niyan. Yan yung kinapitan. So yan ang hihinangin natin. Dalawang klase yung panghinang natin. Ito silver rod. Yan. Ito naman bronze rod. Yan. Pero ito ang gagamitin natin. Ito yung ginagamit ng mga TIG welder. Itong welding rod na to. Pang TIG ito. TIG. Sa TIG ginagamit yan. Yan ang gagamitin natin. Mahina lang ang apoy niyan. Pero sinasawsaw din yan sa flux. Initin muna natin. Bago natin hasawsaw dito sa flux. Binar natin siya ng 100 PSI ay hindi ba nagbago, ay double check natin bago natin i-release. Ito yung ating hininang kanina, i-double check natin para sigurado tayo. So okay, wala, yun lang talaga, yun ang lugar na yun. Tignan natin dito sa hininang natin dito. Doon. Lilipat naman tayo dito sa suction line dito. Dito naman tayo magliligtis. So release natin to. So dito naman talagay. Kaya ito, sa lugar na to. Diretso dito. Kaya dito naman, diretso siya dito. Ito yung pinaka pressure section niya. At yun yung ikinarga natin, 110 PSI. Titingnan natin yan sa loob ng 2 oras kung hindi magbabago, at pagka hindi nagbago, magpupusito tayo ng pagpa-flushing. So yan, tanggalin tong filter dryer. Maglalagay tayo ng panibagong filter dito. So tatanggalin natin yan para makapag-flushing muna tayo. Ayun oh. Lalabas natin. Yan. Palibasa nga nakatakbo siya ng walang laman. Ayan oh. Puno ng langis yung kanyang filter dryer kasi sumama dyan yung langis. Ganun kapag ka may leak, nasama yung langis.
Bali dito lalabas yan sa lugar na to. Kaya tinakpan natin. Ayan. Labasan ng langis. Ayan o. Dumi. Ayan o. Maraming langis na nakuha. Tulo talaga. Ayan o. Langis yan at saka yung chemical na inilagay natin. Yun. Sasali natin dyan para ayun oh. So yan, i-release na natin yan, pa-plasting na tayo. So yan, inihiga natin para mabilis ang pasok ng ating 141B o yung ating chemical na ginagamit. Dito na lalabas sa lugar na to. Ayan o, so yun o. Malabas na yung langis oh. Malangis yung loob niya yan. Kailangan masaid natin yan. Ang dami lumalabas oh. Ayan oh. Kailangan maubos natin yan. Ayan, ang dami oh. So yun. Dagdag ulit tayo. Yun oh. Ang lakas ng sirit niya, yun o, yun o. Maabot dito, yan o. Talsik niya niya, yun o. Ayan o, lakas. Palibasa, inabot tayo ng ulan. Ayan o. Matindi ang dagim doon. Ay tigil muna tayo. Stop muna tayo sa ginagawa natin. So yan. Tinakpan muna natin yung mga ginawa natin. At itong compressor, tinakpan natin. At palibasa, hapon na rin naman. Bukas na natin uli itutuloy yan. Tapos umuulan pa. Yung hinahanap natin, yung labas na yan. Ayun oh. Yan na yung linis na linis yan. Pagkatapos yan, babalawan natin siya ng nitrogen para talagang pulidong-pulido ang kakabira. Ayun, malinis na. So yan na yung ating final plasting. Gamit yung ating nitrogen, ayan. At ating ipa-final itong lugar na to. Yung condensing area, yan yung final plasting natin. So yan. Hining na malinis na yan, ayan oh. Sabihin wala na, naubos natin yung langis dun sa loob. Malinis na yung kanyang system ngayon. Ayan, palibasa nga ay tapos na. Kaya atin siyang pipinturahan. Ayunan natin ng konti para maganda. So yun ang ginawa natin, inangat natin tong pinakabakal niya
para hindi siya nabababad sa tubig. Yan. Dahil yan, kaya na butas yan dahil nga sa nababad. Ngayon, palibasa nga marami tayong nakuhang langis, ay magdadagdag tayo. Magdadagdag tayo ng langis ko tayo magbabanto, ika nga. So yan, ito yung ilalagay nating bagong filter nya para siguradong maganda yung trabaho natin. So yan nga, nagproceed tayo ng pag-vacuum at naka-ready rin yung ating preno na gagamitin. Yan. Yan ay Sulfur R600 made in USA yan. Yung ginagamit natin yan. Talagang mga garantisado yan. Okay, pakuloy natin siya ng 15 minutes at okay na yan. So yan, nagproceed tayo ng pagkakarga. Ayan. At nag-initial lang tayo ng 35 PSI. Ayan. At sinabitan na rin natin ang amperahe. Antay lang natin ng 5 minutes. At aandar na yan. Pumasok na. Ayan. Meron tayong nakukuhang 0.6 amperes. Ayan. Kakargahan lang natin siya ng positive 3. Yan. Kaya na tubig dito. Tingnan kung mapapas. Ayan o. Ang temperature natin ay negative 8. Kanina bago natin binuksan niya na ay negative 10. Yung palibasa nga ay mainit. Pagbukas natin mabilis. So yan nga po, palibasa nga ay natapos na nating gawin ay talagang hindi tayo papayag na hindi mo natin titestingin. Ayan, naggawa tayo ng 5 ice tubig at titingnan natin kung kanyang mapapadigas. Yan yung kanyang ilalim. Bali ang temperature niya kanina bago ko nilagyan ay nasa negative 15. Palibasa ay nung lagay ko na, nabuksan, yan negative 8 degrees Celsius na lang siya. So, obserbahan natin yan hanggang bukas ng umaga. Tingnan natin kung mapapatigas na yung yelo nating ginawa. So, yan nga po. Pagkatapos nga ng isang magdamag ay atin muling binalikan itong ating ginawa na kundura. Tinignan muna natin kung okay yung lamig sa ilalim at okay naman. Kaya tinignan ko na rin yung kanyang pressure. Ayun, no? Ang tigas. Sumuusok pa yung paligid niya. Ayan. Yan yung naging resulta dun sa ginawa nating ice tubig kahapon. Ayan, ang titigas na niya. Meaning na okay na yung ginawa natin. Ready for take off na yan, sabi nga. So, gano'n na lang muna at okay na yung ginawa natin na yan. So, paano mga master? Diyan natatapos muli yung ating ginawa na isang Kundura Tudor inverter na naging problema nga po niya na ay hindi siya lumig at pag-alaman niya natin na ang naging problema niya ay dun sa sahuran niya ng tubig dun sa ilalim at nung atin niyang ma-repair, ayan, okay na. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating palagi. Maraming pong salamat. God bless po.